Sa 3 taon, binomba ni Vladimir Putin ang mga lungsod ng Ukraine hanggang magdilim at magyelo. Ngayon, patay na ang mga ilaw sa Russia. Sa isang nakakagulat na pangyayari, tumawid na ang digmaan sa enerhiya sa hangganan. Iniwan ang Belgrade na giniginaw sa 10 degrees sa, ngunit ang tunay na kwento ay pagtataksil. Ang lokal na gobernador ay naghimagsik, hayagang nananawagan sa Kremlin na itigil na ang pag-atake sa Ukraine dahil winawasak na ng ganting salakay ang kanyang lungsod. Nalilito na si Putin sa pahayag na ito at tinawag niyang traidor ang gobernador ng Russia. Ito ang matinding realidad ng digmaan na sa wakas ay dumating sa sariling bayan. Simulan natin sa pagpatay ng mga ilaw sa Belgrade. Literal kong ibig sabihin. Tingnan mo ito. Huwag mula sa mga tao. Bago ang digmaan, kwento ng tagumpay ng Russia ang Belgrade dahil sa matatag na industriya at produktibong agrikultura nito. Dahil nasa hangganan ng Ukraine at sa mga tren na nag-uugnay sa Russia at Europa, mahalaga itong sentro ng transportasyon at lohistika. Nakikinabang ang mga tao sa rehiyon dahil sa mataas na sahod, maayos na infrastruktura, at mas magagandang oportunidad sa ekonomiya kaysa sa ibang rehiyon sa labas ng Moscow. Ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang Belgrade noon ay siya ring dahilan kung bakit ito target ngayon. Ang lokasyon nito, katabi lang ito ng Ukraine, ibig sabihin, madali itong maabot ng mga pag-atake. Tuwing binobomba ni Putin ang Kyiv, gumaganti ang Ukraine at ang Belgrade ang tinatamaan. Sa huling 2 buwan, sunod-sunod na inatake ng Ukraine ang mga infrastruktura, planta ng kuryente, pasilidad ng pagpainit, at sistema ng enerhiya ng Belgrade. Milyon-milyong tao sa rehiyon ay walang kuryente at pagpainit. Sa gitna ng taglamig, ang temperatura ay regular na umaabot sa negatibong 10 degrees Celsius o mga 10 degrees Fahrenheit at araw-araw na nakakaranas ng pagkawala ng kuryente ang mga tao. Ganito ang itsura pag brownout. Wala kaming pakialam. Sa ilang mga apartment, ang mga radiator, yung mga bagay na dapat nagpapainit sa gusali ay literal na nagyayelo. Yung tubig sa tubo ay nagyayelo. At ang mga lokal na vlogger ay nagpo-post ng video na sinasabing napakasama ng lahat at imposibleng mabuhay. Sa madaling salita, nagpasya na rin ako sa wakas. Sa madaling salita, nagpasya na rin akong itigil ang pagtitipid para sa sarili ko at pinasaya ko ang sarili kong mahal na sarili. Bumili ako ng malakas na heater para sa sarili ko kasi malamig ngayon. Kung hindi, mas lalamig palalo. Ipinapakita ko kung paano ako nabubuhay sa Belgorod. 3 araw na akong walang mainit na tubig, heater at minsan kuryente dahil sa missile threats. Magkakaroon kami ng 15 hanggang 20 degrees na temperatura sa ibaba ng 0 buong linggo. Heto ang ilang bahagi kahapon. Niluto namin ito pero hindi iyon ang punto. Gusto ko lang talagang pag-usapan itong kalokohan na to kasi hindi ko alam kung ano ang i-film at ipopost. At kahapon, basta lumabas lang ako. Nag-anunsyo sila ng banta ng missile at tumakbo ako ng mabilis hanggat kaya ko. Di ko namalayan paano ako napunta sa pasukan ng building, sobrang nakakatakot. Ang interesante pa, hindi naman opisyal na pinagbabawalan ang pag-aaral. Wala ring heating sa universidad namin. Hindi ko na ipapakita ang mga video at vlog ko mula Belgorod dahil sobrang delikado at imposibleng mabuhay doon. Hanggang dito muna, sana makapag-update ako ulit soon. Sa wakas, nararanasan ng mga Ruso ang pinagdaanan ng Ukrainians nitong 4 na taon. At ang gobernador ng Belgorod, well, hindi niya sinisisi ang Ukraine, kundi ang Moscow. Heto ang sinabi niya sa publiko. Pagkatapos ng mga detalye, Matapos ang masusing pagsusuri ng aming mga inhinyero sa pagpainit at kuryente tungkol sa pinakahuling pagkasira ng aming mga pasilidad ng utility, nauunawaan namin na ang mga bahay sa Belgorod na konektado sa sentralisadong pagpainit ay walang mainit na tubig hanggang matapos ang panahon ng pagpainit. горячую воду. Inamin din niya ang isang kapansin-pansing bagay.
Hindi inaatake ng Ukraine ang Belgrade ng pauna, kundi bilang ganti matapos salakayin ng Russia ang mga lungsod ng Ukraine tulad ng Kyiv. Ang pag-atake ni Putin ay nagdudulot ng pagdurusa sa sarili niyang mga tao. Hinikayat din ng gobernador ang Kremlin na itigil ang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine. Sinabi niya sa Moscow na kulang ang air defense na ibinibigay nila para maprotektahan ang rehiyon. Nagdulot ng pagkabaliw sa ilang Russian war blogger ang pahayag ng gobernador. Halimbawa, sinabi ng Russian Telegram channel na Kremlin snuff box na mas masahol pa ito sa isang traidor. Ayon sa kanyang source sa lokal na pamahalaan, nais ng gobernador ng Belgrade ng dagdag air defense bago bombahin ang Ukraine. Nagpahayag ang gobernador bago i-anunsyo ang bagong problema sa enerhiya at bahagyang paglikas ng mga taga-Belgrade. Sinabi ng gobernador na paulit-ulit siyang humiling sa Moscow na palakasin ang air defense ng Belgrade. Sinabihan siyang imposible ito sa ngayon. Bukod dito, mahirap depensahan ang Belgrade dahil malapit ang kalaban. Sa galit, nagsalita ang gobernador. Bigyan muna nila kami ng air defense bago bombahin ang Ukraine. Pinabayaan na nila kami at hindi kami kayang protektahan. Sa bawat pag-atake sa Kyiv o ibang lungsod ng kalaban, kami rin ay tinatamaan bilang ganti. Hindi nila kayang protektahan ang Belgrade, kaya hindi dapat bumomba ng kahit sino. Dahil dito, tinawag siyang traidor ng Russian propagandista at sinabing hindi maganda ang sinabi niya. Amoy traidor ito na hindi katanggap-tanggap kahit pa mula sa gobernador. Ngayon, ganito kasi, ang gobernador na ito ay hindi maka-Ukraine o maka-NATO na gobernador. Sa katunayan, sa Russia, ang mga gobernador ay hindi inihahalal ng publiko. Sila ay itinalaga ng Kremlin o ni Putin. Pero sa kabila nito, kahit utang niya ang kanyang posisyon kay Putin, kino-question niya ang Kremlin na nagpapakita kung gaano kasama ang sitwasyon sa Belgrade. Nagyeyelo ang mga tao niya, walang kuryente, at hindi siya kayang o ayaw protektahan ng Kremlin. Ang pagtawag sa kanya na traitor ay hindi nagpapagana ng radiator. Hindi na ibabalik ang kuryente, at hindi napapainit ang mga Ruso. Dahil sa matinding sitwasyon, nananawagan na ang gobernador ng paglikas sa publiko. Sa isang pampublikong pahayag na ginawa niya noong Miyerkules, inilarawan niya ang kalagayan ng kuryente at supply ng init bilang sobrang hirap, kritikal at matagalang problema. At sinabi rin niya na ang sitwasyon sa rehiyon ay halos kalamidad na. Kaya naman hinihikayat niya ang mga pamilyang may mga bata na lumikas papunta sa ibang mga rehiyon sa lalong madaling panahon. At kung maaari, hinihikayat din niyang umalis na lang ang lahat sa lugar. Isipin mo ang ibig sabihin nito. Dahil sa digmaang sinimulan ni Putin, nagiging hindi matirhan ang mga syudad sa Russia. Sinasabihan ng mga opisyal ang mga tao na lumikas. At para sa maraming Russians, parang World War II digmaang pandaigdig o pagsalakay ng mga Nazi. Napilitan ang mga pamilya lumikas, binobomba ang syudad, at nagtatakbuhan ang mga sibilyan. Ngayon, hindi na sila tumatakas dahil sa dayuhan, kundi dahil sa mga epekto ng desisyon ni Putin. At simula pa lang ang Belgrade, ito ay sulyap sa mangyayari kapag hindi huminto si Putin sa digmaan. Mas lumalakas ang Ukraine at lumalawak ang digmaan sa enerhiya sa iba pang rehiyon. Noong nakaraang linggo, habang tinatarget ng Ukraine ang mga planta ng kuryente sa Belgrade, sinimulan na rin nilang tamaan ang energy sites sa Bryan. Nagresulta ito sa brownout sa maraming distrito sa paligid. Ngayong umaga, umabot na sa Sochi ang digmaang enerhiya. Ito ang top tourist city sa Russia at paboritong lugar ni Putin sa Black Sea, kung saan niya itinayo ang bilyong dolyar niyang bahay sa baybayin. At ngayon, ang kanilang lungsod ay inatake ng drone ng halos 3 oras kagabi lang. Ayon sa mga video ng mga residente, mukhang tinarget ang isang planta ng pagpainit. Dumarating na ang digmaan sa kanilang bayan, lalo na sa paboritong lungsod ng mga oligarko, elite, at matataas na opisyal ng Rusya. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang panawagan ng propaganda ng Rusya sa paglipol kay Putin. Ayaw nila ng kapayapaan, kundi pagsuko. Pakinggan ninyo ang clip mula sa Russian television. Nagsasalita ang lalaking iyon tungkol sa formula ng kapayapaan para sa Ukraine. Anong ibig mong sabihin formula ng kapayapaan? Isa lang ang formula ng kapayapaan para sa Ukraine, ang paglusaw ng Ukraine bilang isang estado. Iyan lang ang tanging formula ng kapayapaan na nagbibigay katiyakan ng kapayapaan sa dating tinawag na Ukraine.